Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Sharon Cuneta, napaka-insensitive no? Pinagyabang ang mga relo. Sabi ko naman, ano ba naman klase ito, madam? Bakit naman? Bakit? Alam mo yung parang wala sa hulog eh. Alam mo yun? Wala talaga sa hulog. Pasensya na pero medyo hindi ako pumabor dito ng sobra. Nung nakita ko talagang, anak ka ng weteng, oo. Ngayon mo gagawin yan sa kalagitnaan ng pandemic na naghihirap ang mga Pilipino. Unang mali, okay? Baka sabihin mo, ordinary citizen naman ako. Hindi ma'am, artista kayo. Medyo maging sensitive ka naman. Artista kayo, hinahangaan kayo, hirap na hirap ang mga Pilipino, kayo ipagyayabang nyo yung mga relo ninyo na Rolex, Omega, mga ganyan-ganyan. Parang medyo sabit naman ho ata, madam. Hindi ho sabi na bastos, madam, ha? Medyo sabit lang, ho. Medyo maging sensitive ka naman po. At saka dati hindi ka ganyan eh. Dati humble ka eh. Anyari? Pinola mo lang kami noon na may pa-Duterte ka pa, tapos humble ka pa noon. Bakit biglang naging iba ugali mo? As in, completely 180 degrees. Talagang nagbago eh. Dati matino. Ngayon, pinapatulan mo yung mga troll. Sinasabi mong troll na kahit hindi naman sila troll, nagko-komento lang sila sa pangit mong kaugalian. Diba? Hindi ko alam anong nangyari. Noong una, nabatikos ka na nga dun sa relo. Pinagmalaki mo, Rolex, kesyo yung mga kasi you can afford kasi ganito ka, kasi ganyan ka. O baka sabihin mo, artista naman ako ano naman ngayon? Ano naman to? Ano naman? Tama ka, madam, pero parang nagiging... Sorry for the bad word, bad words. Parang nagiging Chris Aquino ka na eh. This is not the right time. Madam, this is not the right time. Maging sensitive ka naman. Ito pa, tingnan mo. Alam mo, ito lang simple lang ito. Gusto ko lang bigyan sa'yo ng halimbawa. John 11 verse 1. Si Lazarus, yung kanyang kaibigan, namatay. Okay? Nung pagpunta niya doon, nakita niya, nalaman niya, lumapit sa kanya yung mga kaibigan at sinabi, ni-report sa kanya, namatay yung kaibigan mong si Lazarus. Aba, hindi siya sumigaw. Wala kayong faith. Wala kayong pananampalataya. Ang hina ng pananampalataya ninyo. Hindi siya nagyabang ng ganun. Kasi Diyos naman siya eh. Sa katunayan, binuhay niya nga si Lazarus eh. So hindi niya sinabing pagdating doon, easy, relax ka lang. Ako bahala dyan. Kaya ko yan. Akong bahala. Sus, ako si Jesus eh. Ako si Messiah eh. Ha? Relax ka lang, atabs. Walang ganun ginawa ang Panginoon. Hindi siya nagyabang. Hindi rin niya, aside sa hindi siya nagyabang, alam mo yun, anong ginawa niya? Umiyak ho siya. Bakit to? Ang ibig sabihin lamang po niyan, dahil ba hindi niya kayang gawin na ibangon? Hindi, napabangon niya si Lazarus eh. Dahil ba naging emotional siya? Hindi ho. Kaya niya ho yan, umiyak siya at sinabi dyan, para makidalamhati siya sa mga tao. Para ho ramdamin niya yung mga pakiramdam ng mga taong nagdadalamhati doon. Alam naman niya, nasa utak niya na bubuhayin ko yan. Pero, di naman niya muna
para ho maramdaman. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin lamang po nun, tayo daw ho dapat maging sensitibo ho. Okay? Yun ang application nun ng John 11:35. Tayo ho'y maging sensitibo sa mga tao. Hindi yung pupunta ka doon. May namatayan ng mga sundalo, mga pulis. Anong gagawin mo? Tatawa ka. Ha? Akong bahala. Alamin natin yan. Ang tawag mo doon, may topak. Si Kristo nga, hindi niya ginawa yun. Imbestigahan natin yan. O, diba? Hindi niya ginawa yun. May presidente yung ganyan, may topak eh. Diba? Yung namatay, yung mga pulis, anong ginawa? Nung minute niya na yung pamilya, sige, imbestigahan natin yan. Akong bahala. Yung tinatawag na compassion, Madam Sharon. Ay, ibig sabihin nun yan, pagka alam mo nang may pandemic, daming nagugutom, artista ka, maging sensitibo ka naman, di yung ipagyayabang mo, ito mga relo ko, ito, bigay ito ng tatay ko, bigay ito ng ganito, ito. Itong Rolex na ito, we went with my daughter, Casey, we went to buy this to, ganun. Alam namin kaya mo, okay? Sikat ka, madami kang sahod, may pera ka, alam namin kaya mo. But this is not the right time to do it and ibalandra sa taong bayan. Medyo sablay ho, di ba? Pangalawang sablay, aside from artista ka at may pandemic, asawa mo senador. Oo, alam kong hindi kurap, galing sa kurap yan, galing sa iyo yan, okay. Pero syempre, medyo, hello, asawa mo senador, magagaganyan ka? Tapos yung asawa mo, kung makabatikos, ay malupit. Ito halimbawa ha. Papakita natin. Ito yung asawa mo. Ito ang resulta ng kagagawa ng walang pake, walang awa at walang kwenta. Mukesyo may awa sa mga 5 men with disabilities na report. Refuse transportation were seen traveling on wheelchair. O edi sana binili mo na lang sila ng sasakyan. Meron ka namang sobrang daming relo Tinanong mo sa asawa mo, honey, sweetheart, baka gusto mong tulungan nito. Marami ka namang relo. Yun ang problema Tapos magagalit ka, babatikusin ka ng tao. Kasalanan mo din naman. Tapos, yun na nga ang problema Artista ka na. Tapos, hinahangaan ka ng tao. Tapos bigla mong ipagyayabang, ito relo ko. Tapos yung asawa mo, papanay ang batiko sa gobyerno na kesyo, ay walang ganito, hindi tulungan. Yung pala, may kakayanan kayong tumulong. Hindi ibenta mo yan, madam. Ibenta mo, tas tulungan mo lahat ng may hirap. Kasi bakit? Politiko yung asawa mo. Diba? Anong ginagawa mo dyan sa relo? Binubulok mo lang dyan sa cabinet mo. O pagbulok mo dyan, anyang mangyayari. Pareho pa rin ng oras, di pa rin magbabago. Iisa lang naman ng oras, paiba-iba lang ng relo. Mas maganda pa nga yung mga relong lumalabas ngayon, may mga iba pang purpose Di ba yung nag-promote Yung Xiaomi. Ay nako, napaka-insensitive nito ni Madam Sharon. Hindi, sa totoo, honestly mali ba ako? Na insensitive siya? Sa tingin ko naman na kasi ako sabi ko, hindi dahil sa wala akong relong Rolex Ay nako, hindi ako mahilig sa ganyan. Yung relo-relo, na-irritate nga ako Nagrelo lang ako mga last year lang. Doon lang ako nagsimula magrelo sa tanan ng buhay ko. Yung relo ko pa nga, ang dami pa nga binigay sa akin na relo na yung si presidente, yung gano'n, mismong galing sa Malacanang, binigay sa akin. Binigay ko na nga sa tatay ko Kasi hindi ako talaga nagre-relo Hindi ako inggit sa relo ni Sharon Cuneta. Kaya lang nakaka-irritate. Kung ako fan mo tapos hirap na kami sa buhay, makikita namin yung idol namin. Pinag-yayabang ang relo. Hindi nga necessity yan
Okay lang sana, kunwari, katulad ni ginawa ni Ibana. Di ba? Ay, si Ibana na naman. Ano ba yan? Ulan, di mo. Yung, di ba yung ginawa ni Ibana na binigyan niya ng bahay? Kasi sa pagtsatsaga niya, binigyan niya ng bahay yung kapatid. O yun talaga, yan yung necessity. Hindi siya nagyayabang, sinasabi lang niya, binibigay niya. O. Pero yung relo, ang dami kong collection. These are my collection. Chris Aquino ang peg? Ano to, te? Dahil wala na si Chris at laos na, gusto mo na ikaw ang pumalit? Ano ba yan? Truth is, naghihirap na sila, Sharon. Sino nagsabi? Hindi naman. Posible maghirap yan. Senador yung asawa niyan. Kahit wala nang palabas yan. Prestige kasi yan eh. Yung, wow, Rolex? Yung talagang may meeting kayo, kailangan nakapatong yung kamay mo. Bakit nakapatong yan dyan? Kasi Rolex. Diba? Ano ginagawa rin? Kakamot ka. May meeting kayo. Kakamot, bakit? Rolex? Ibig sabihin, wag mo kong aapihin. It's a statement. Ganun yun. O, diba? Nangungulangot ka, ganun. Ay, naka-Rolex, nangungulangot. Ganun.